Kumusta kayong lahat? Ako si Joylyn. Sa mga huling araw, ang Panginoong Hesus ay nagbalik na sa laman at nagpahayag ng 10 milyong salita ng katotohanan. Isinasagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Ang mga taong mula sa iba't ibang bansa at lugar na naghahangad sa pagpapakita ng Diyos ay nabasa na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at kinilala ang mga ito bilang tinig ng Diyos. Sila ay bumalik sa harap ng trono ng makapangyarihang Diyos. Nararanasan ang paghatol sa harap ng luklukan ni Kristo at ang kanilang mga tiwaling disposisyon ay sumailalim na sa isang antas ng pagdadalisay. Gayunpaman, sa loob ng relihiyosong mundo, may ilang tao na kahit nakikita nilang ang makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng napakaraming katotohanan, ay atubili pa ring tanggapin ito. Iniisip nila, sinabi ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ay ang anak ng tao. Siya ang Kristo at ang daan ng Panginoong Hesus ay ang daan ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na hanggat sumasampalataya kami sa Panginoong Hesus, makakamit namin ang buhay na walang hanggan. Bakit pa namin kailangang manampalataya sa makapangyarihang Diyos? Sinasabi mo bang hindi kami makakapasok sa kaharian ng langit kahit na sumasampalataya kami sa Panginoong Hesus? Imposible. Hinding-hindi kami aabandonahin ng Panginoon. Tama ba ang ganitong pananaw? Totoong sinabi ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero sinabi rin niya, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? Ibig sabihin, hindi sapat ang pagsampalataya lang kay Hesus ng kapanahunan ng biyaya. Ang pinakamahalaga ay ang manampalataya sa pagbabalik na Hesus, manampalataya sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus, at manampalataya na dumating na ang Espiritu ng katotohanan para gabayan ang tao sa lahat ng katotohanan. Iyan ang pinakakritikal. Kaya, makatitiyak tayo na ang mga salita ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ay maaarok sa ganitong paraan. Ang pagsampalataya sa anak ay nangangahulugang hindi lang ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus, kundi pati na rin ng pagsampalataya sa anak ng tao na nagbabalik sa mga huling araw. Ito ay ang pagsampalataya sa lahat ng katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa ganitong paraan lang tayo makapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Kung sumasampalataya lang tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus mula sa kapanahunan ng biyaya, magiging imposible para sa atin na magkamit ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kapanahunan ng biyaya, ginawa lang ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos. Hindi niya ginawa ang gawain ng paghatol. Kaya, limitadong-limitado ang nakamit ng mga tao sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya. Alam nating lahat na sa nakalipas na 2,000 taon ng kapanahunan ng biyaya, bagamat napatawad na ang mga kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Panginoon, namumuhay pa rin sila sa walang katapusang siklo ng pagkakasala sa araw at pagkukumpisal sa gabi. Gaano man nila subukang supilin ang kanilang mga katawan, hindi sila makalaya mula sa pagkakagapos ng kasalanan. Hindi ba't isa itong katunayan?
Walang sino mang nakakaunawa kung bakit nagkakaganito, pero ginawang ganap na malinaw ng makapangyarihang Diyos ang bagay na ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Bagamat dumating si Jesus sa gitna ng mga tao at gumawa ng maraming gawain, kinumpleto lamang niya ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan at nagsilbi bilang handog para sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis sa tao ang lahat ng tiwaling disposisyon nito. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas dakila pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang disposisyon na ginawang tiwali ni Satanas. Kaya, pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na antas. Lahat ng nagpapasakop sa ilalim ng kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at makakamit nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang alam mo lang ay bababa si Jesus sa mga huling araw. Ngunit paano ba talaga siya bababa? Ang isang makasalanang tulad ninyo, nakatutubos pa lang, at hindi pa sumailalim sa pagbabago o sa pagpeperpekto ng Diyos, makakaayon ka ba sa mga layunin ng Diyos? Para sa iyo, nakatulad pa rin ng dati, totoong ikaw ay iniligtas ni Jesus at hindi ka nabibilang sa kasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay walang kasalanan o karumihan. Paano ka magagawang banal kung hindi ka sumailalim sa pagbabago? Sa loob, puno ka ng mga karumihan at makasarili at mababang uri ka. Ngunit ninanais mo pa ring bumaba na kasama ni Jesus. Hindi ka ganoon kaswerte. Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananampalataya sa Diyos. Natubos ka pa lang, ngunit hindi pa sumailalim sa pagbabago. Para makaayon ka sa mga layunin ng Diyos, kailangang ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain para baguhin at linisin ka. Kung hindi, natubos ka lamang at hindi ka maaaring magawang banal. Sa ganitong kaso, hindi ka kalipikado na tamasahin ang magagandang pagpapala kasama ang Diyos dahil napag-iwanan ka ng isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na ang pangunahing hakbang sa pagbabago at pagpeperpekto ng tao. Kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang tumanggap ng pamana ng Diyos. Napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga taong tumatanggap lang sa gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus ay napatawad lang ang mga kasalanan. Hindi pa sila nalinis sa kanilang mga kasalanan at napabanal. Hindi nila makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos at tiyak na hindi sila kalipikadong magkamit ng buhay na walang hanggan. Para magkamit ng buhay na walang hanggan sa ating pananalig, dapat nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan lang ng pagkalinis sa kasalanan, pagkaunawa sa mas maraming katotohanan, at pagtatamo ng mas matataas na katotohanan, tayo makapamumuhay sa liwanag at magiging kalipikado na magmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya, hindi makapagkakamit ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa pagsasampalataya lang sa Panginoong Hesus.
dapat nilang salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, tanggapin ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos, lutasin ang kanilang makasalanang kalikasan, at malinis sa kanilang mga kasalanan para magkamit ng pagbabago sa disposisyon. Sa gayon lang sila makapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Sino mang nakakakita na nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng napakaraming katotohanan, pero tumatangging tanggapin ang mga ito, ay tiyak na isang taong tutol sa katotohanan at namumuhi sa katotohanan. Ang mga taong ito ay aabandonahin at ititiwalag ng Diyos at masasadlak sa mga sakuna. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng makapangyarihang Diyos, "Sinasabi ko ito sa inyo." Ang mga taong hindi tumatanggap sa katotohanan, subalit pikit matang naghihintay sa pagdating ni Jesus sakay ng puting mga ulap, ay tiyak na yaong lumalapastangan sa banal na espiritu at tiyak na sila ang kategoryang pupuksain. Hinahangad lamang ninyo ang biyaya ni Jesus at nais lamang ninyong tamasahin ang napakaligayang dako ng langit, subalit hindi pa ninyo kailanman nasunod ang mga salitang sinambit ni Jesus, at hindi pa ninyo kailanman natanggap ang katotohanang sinambit ni Jesus nang bumalik siya sa katawang tao. Ano ang panghahawakan ninyo bilang kapalit ng katunayan ng pagbalik ni Jesus sakay ng puting ulap? Ang sinseridad ba sa inyong paulit-ulit na pagkakasala at pagkatapos ay sa paulit-ulit ding pagtatapat? Ano ang iaalay ninyo bilang sakripisyo kay Jesus na nagbabalik sakay ng puting ulap? Ang kapital ba ng maraming taon ng paggawa kung saan itinataas ninyo ang inyong sarili? Ano ang panghahawakan ninyo para pagkatiwalaan kayo nang nagbalik na si Jesus? Ang inyo bang mayabang na kalikasan na hindi nagpapasakop sa anumang katotohanan? Ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay, at ito ang tanging landas para makilala ng tao ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon ay hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi ka magiging kalipikado na pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat pareho kang isang puppet at bilanggo ng kasaysayan. Ang mga kinokontrol ng mga regulasyon, ng mga salita at ng mga gapos ng kasaysayan ay hindi kailanman makakapagkamit ng buhay o ng walang hanggang daan ng buhay. Ito ay dahil ang tanging mayroon sila ay maruming tubig na kanilang kinapitan sa loob ng libu-libong taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Ang mga hindi natutustusan ng tubig ng buhay ay mananatiling mga bangkay, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impyerno magpakailanman. Kung gayon, paano nila masisilayan ang Diyos? Naghahangad ka lang na kumapit sa nakaraan, na manatili sa iyong kinalalagyan at panatilihin ang mga bagay-bagay, at hindi naghahangad na baguhin ang kasalukuyang kalagayan at iwaksi ang kasaysayan. Kung gayon, hindi ba't palagi kang magiging kaaway ng Diyos? Tingnan kung sino ang gumagawa ngayon. Tingnan kung sino ang gumagawa ngayon ng gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi mo gagawin, hindi mo kailanman makakamit ang katotohanan at hindi mo kailanman makakamit ang buhay.